Napakalungkot ng Pilipinas. Ang mahal ng gasolina. Grabe mga parts. Di pwedeng ganito lagi ang gamit natin. Una-una mahirap siya gamitin kasi malaki. Mahirap i-maneuver. Okay lang to pag kunyari nag-shoot tayo, ito gamitin natin. Pero pag dito lang kasi yung shop namin nasa kabila na eh. Nasa kabilang village. So isang area lang kami. Pero yun nga mga parts, ang hirap ng buhay. Ang taas ng diesel yung kotse ko 118. Anyways, dapat papachange oil ko na to dapat. Hi. Hello. Hirap ng buhay talaga. So maghahanap tayo ng ngayon, yung repossessed na motor na maliit, 125. Tingnan natin kung may mahanap tayo. Yung mga ganyan wala na akong pakialam kung gaano kapangit yung motor. Basta ang importante sa akin, meron akong maliit. Tapos tong pusa dito banda sa amin na scratch na Tumatawag ako, hindi ko makontak eh. Pasensya na ha. Naghahanap nga ako ng maliit eh. Mahal sa gas eh. Ha? Mahal ang gas, Brad. Di kaya ng bulsa. Thank you. Sakit ng kamay ko Mga joints ko sakit. Ay, matatamaan yung tae. Matatamaan ng tae. Nandito yung ating store, ating workshop. Hi baby. Chubby cat, chubby. Ito. Okay. Yan yung ating shop na maliit. Sakit ng aking joints Tsaka na tayo magpagas. Ay, Diyos ko, ang gas sigurado 1,000 plus na. Last gas ko nito 600 pesos. Grabe tong tinira agad Yung kapitbahay namin na pusa talaga. Agenda natin today mga parts, hanap tayo ng Honda store. Puntahan natin yung mga na-repossessed na Click 125. Yun na lang yung pag-asa ko. Ay, Diyos ko Lord. Let's see. Nalulungkot ako kasi affected lahat ng affected lahat ng negosyo. Tapos ako, in as much na ayaw kong mag-increase ng materials or na ibinebenta, wala na naman akong other choice. Wala na naman akong no other choice kundi mag-increase. Pero paano ko timingin? It's all about timing. Kasi kumain kami kahapon sa sa pinaka-paborito kong restaurant, Blake's. Ang laki ng increase. Yung 200 plus nagiging 400 pesos na. Naintindihan naman natin yun kasi tinanong namin dun sa tao niya, 200 pesos yung increase per meal. Diyos ko Lord, grabe, ramdam ko na yung meal namin kahapon na worth 300 pesos, 400 pesos na ngayon. Yeah, yung burger nila 400 pesos na rin. Quite expensive pero okay lang. Worth it naman yung laki. Yung laki ng ng servings. In fact, yung spaghetti na binili namin, good for 2. So worth it pa rin. Masarap pa rin kumain sa sa Blake's.
Nagulat lang ako. So ang ginawa namin kagabi, kahapon, nagmerienda kami ng misis ko doon. Nagdagdag kami ng cropek. Bumawi na lang sa cropek. Masarap kasi yung sauce ng cropek eh. Ewan ko, ba't masarap yun? Kakaiba yung timplado nyo dun. Anyway, so nag-increase na nga lahat. We still have 2 bars now. Is malayo pa yan, sabi ng aming presidente sa Honda XADV. Kaya pa yan mga 100 kilometro sana. 134 kilometers. So we still have at least 70 kilometers. So maghahanap tayo ng motor na repossess. Na poses na ano, na maganda-ganda pa na itsura, na 125. Ang budget ko actually is less than 40,000 eh. For sure kung nasa Honda yan, malaki yan. 40,000 pa yan, 50,000. Ayoko sana, kaso ang problema hindi ko na kaya. Hindi na kaya ng aking powers. Daanan ko rin yan mamaya, ang QG Motors na yan. Daanan kita mamaya. In fact, gusto ko e-bike. Ang problema ko kasi pag nag-e-bike ako, baka gamitin ko rin siya sa ano eh, sa shoot. Meron dito Honda eh. Ang pinaka gusto ko talagang motor na gusto kong bilhin na second hand, yung Kimco Dollar. Kasi yun talaga ang sa tingin ko na swak dun sa mga gamit ko. Kahit gaano kadami yung mga hard case mo na ilagay mo dun, swak yun. Ang akin lang dun is parang maliit siya masyado eh. Masyado siyang mababa. Mukha kasi siyang e-bike, pero 150cc yun. Ayun pala, gagi. Pusa, ito yung repo. Mahal pa rin. Kasi 160 siya. Merong mabibiling 190. Mahal. Ito yung 125. 63. Wawa naman itsura nito pag bibiliin ko to. May marami namang pugi sa online Parang tayo dito sa likod. Oh, ganda. Combi brake. Ganda nito. The search is not yet done. Let's see. QJ motor. Sige, let's see about this motorcycle. Let's see. Tingnan natin yung QJ motorcycle. Let's see what will happen. Anong pinakamura? Nagulat ka, no? Ang pinakamura, yung parang may gulay board. Wala ba kayong ganyan? Parang may gulay board. Parang high end lahat tong mga nakikita ko ngayon eh. Sige bro, thank you ha. The search is not yet over. Yeah. So the search is not yet over. To be continued tayo mga parts. Kasi mukhang gusto kong puntahan yung Tagaytay na e-bike na binibenta ng 65,000. Medyo malayo lang. Kaso ilang kilometers yun. Mabuti naman ng 100 kilometers. Tagaytay yun eh. The search for a motorcycle is on. Sumasakit talaga yung aking wrist. Wait lang, check ko lang kasi mukhang nababali siya. Sakit siya eh. Sakit siya oh. Hanap tayo ng e-bike. Marami naman dito sa Marikina eh. Nasa mga highway lang yan sila. Nakikita mo naman eh. Hanap tayo e-bike.
Kaya last option ko talagang e-bike mga parts, kasi mas kailangan ko yung digas eh, kasi kahit mahal, basta ang average is 60 kilometers per liter, okay na yun. Ang Honda Beat talagang nothing to beat. Meron ako nakikita 46,000, 47. Kung kaya patawaran siguro ng 45. So far hanap ko na tayo ng iba. Kasi sinabi ko sa kanya 40 lang ang budget ko eh. Kung ang mag brand new, kaso ang brand new 77,000. Ang hirap. Ayoko mangutang, gusto ko ibuo siya eh. Kasi marami pa tayong mga bayarin na pag nangutang tayo. Ang crisis ngayon mga parts, kakaiba. Para siyang COVID pero kakaiba ng Pilipinas. Lalo pag may negosyo ka. Kasi lahat ng mga materials ko nagtaasan na. Sobrang taas. Yung brakes nga nagtaas eh. Pero solid pa rin ang food. The best pa rin, the best. Kung may makita tayong Rusi, Suzuki, pwede na siguro yun yung mga parts. Importante sa akin, maandar ng 60 kilometers per ito, Honda Prestige. Ay, sorry. Wag yan. Yan, Suzuki. Anong pinakamura dito? Sorry. Tingin tayo sa Suzuki mga parts. Kung mga 60,000 lang yan, kaya kong bilhin. Pero pag umabot na 70, parang sakit tayo, masakit sa bulsa eh. Yung CC to boss? 700? 700? Oo. Oo nga eh. Hey boss. Maganda yung maganda yung access na Suzuki ah. Classic, akala mo Vespa ang itsura eh. Hindi naman itsura ng Vespa pero parang itsura ng Vespa ko dati, yung kulay. Maganda. 88,000. Wow! Mukhang okay yung access for me. Yung Honda Beat naman, okay din naman, maliit. Medyo mas malaki ng konti gulay board sa Click. 77,000 yung brand new. Pwede, pero konti na lang sa 88,000 eh. 10,000 din. Kim ko like. Maraming second hand, pero ang problema kasi mga boss, mga parts, hindi natin alam kasi yung sakit sa second hand. Yun ang problema talaga eh. Kailangan talaga maranasan mo na mas maganda brand new talaga. Kino-convince ko sarili ko kung kailangan ko bang gumastos. What? Kasi sa totoo lang, magastos talaga ang gasolina. Kailangan talaga brand new. Isip-isip sa brand new Alfred ah. Kasi yung Honda Beat compared sa Access, based sa consumption, according to them, it's 60 km aabutin. 55 to 60 kilometers per liter. Kung konti lang yung difference ng lagyan natin mga 9,078. Ang difference ng Access sa 125 na Beat, mukhang tapos pareho lang consumption sa gasolina. Mukhang mas lamang ang sa forma at saka itsura. Mas lamang ang Access. Pero sa Agile tsaka sa singit-singit, mas lamang ang Beat. Sa gulay board, mas lamang ang Access. Kaya ako hinahanap yung gulay board mga parts. Sakit ah. Kasi nga meron yung backpack natin, ilalagay natin sa harap ng motor. So mas accessible na siya. Ang problem lang with the Access, nasa likod yung gasoline tank. Hindi ka pwede maglagay ng top box na pantay sa o mas mababa. Kailangan mas mataas para yung gasoline tank mo pwede ka pa magpagas sa ilalim. Yun ang disadvantage niya, yung gasoline tank. Ang gasoline tank niya is 4.5 liters. Kung 60 kilometers, huwag ka na lang magpalayo. The hunt is not yet done. So kung puntahan yung Tagaytay para matigil na yung pag-iisip ko kung worth it ba bumili ng e-bike
problem with e-bike kasi yung baterya. There's a certain limit of time kasi ang baterya according to number of charges. Kung marami kang chinarge, marami ka ng best chinarge yan, so may mga limitation like mga 500 charge, mga ganun. May magkanong baterya ngayon? Palagay natin 20,000 ang isa. Diyos ko, edi ganun din. Kotse okay lang, pero e-bike parang ayoko. Kasi yung mismong taga Toyota na nagsabi sa akin sir, huwag kang bumili ng mga electric vehicle kasi pag after 8 years niyan, yung baterya niyan dideplete na. So magkano yung baterya? Abutin ka ng mga, palagay natin 400,000 for the replacement. Eh di para ka lang bumili ng second hand. Ganun ang nasa isip ko dun sa e-bike. Pag motor yan, halos araw-araw ka mag-charge niyan. Maganda pa rin gasolina kahit mahal. Doon ka lang sa mas matipid. Kuha ka na lang ng mas matipid na motor. Yung motor na Access, meron siyang mode. Standard mode, tipid na yon. Tapos meron siyang eco mode, mas matipid pa. So, doon pa lang, parang ang sarap na bumili, di ba? Think. Kasi wala yan sa mga Fascio Correct me if I'm wrong. Kung meron silang eco mode. Ang makina niya, sabi sa akin, Bergman, yung makina ng Access. Ang purpose natin bumili ng motor, mga parts, ay makatipid, hindi gumastos ng sobra-sobra. Again, sa advantage sa gulay board, kasi yun naman talaga hanap natin, mas malaki ang Access. Kasya yung hard case ko, hindi lang backpack. Dun sa Honda Beat, backpack lang kasya. Kasi sa totoo lang mga parts, grabe ang gasolina talaga ngayon. Hindi kaya ng aking powers. Long term yung iniisip ko, hindi pang short term. At least pwede kong magamit sa shoot. This time pwede na. Best pa, hindi ko magamit useless na motor. Maliban dyan, sobrang mahal ng Vespa. Tsaka mga parts kung bibili kayo ng Vespa, Diyos ko, ang gasolina doon, average na mga, kung pagkargado yung Vespa mo, average na mga 19 to 20 kilometers per liter. Swerte ka na pag naka 24 ka. Para kang naka-exciting doon. Parang itong motor natin, ganun katindi kumain ng gasolina yun. Kaya talaga I think talagang may reason talaga siguro si Lord na hindi matuloy ang aking biyahe kasi papatayin ako sa gasolina parts dito pa nga lang, nasa Manila pa lang tayo. So yung gagastusin natin ng mga 80,000 doon, parang ibili na lang natin ng motor. Tama, di ba? Ganun na nga lang talaga siguro. Ganun na nga lang talaga. Kaya ang hirap. Tapusin muna natin yung pagbablog dito mga pards. Looking for a tipid bike. Still searching. Still on. Salamat sa mga nakikinig mga pards. Always remember, stay safe, ride safe, tipid safe muna tayo. God bless, bye.